para sa amin nasa emergency na tayo sapagkat pinakamataas, no, record high, sabay-sabay, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng langis, no, lalo yung diesel. Nasa emergency level na ang sitwasyon ngayon para sa mga manggagawa. Ito ang pakiramdam ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gayon din ng mga pangunahing bilihin na posibleng sabayan pa ng taas pasahe. Bunsod nito, mahigpit ang kanilang panawagan sa Kongreso na magpatawag na ng special session upang maipasa ang nakabinbing 200 pesos legislated wage hike. Bagamat naaprubahan na noong 19th Congress sa House of Representatives ang House Bill No. 11376 sa ikatlo at huling pagbasa, nananatiling nakabinbin pa rin sa kasalukuyan ang panukalang ito. Pero kahit na ngayon, sa panahon na ng krisis, ay hindi pa rin natin natatakel yung usapin ng aumento sa sweldo ng ating mga manggagawa. Halos isang taon nang pending yung aming panukalang 200 pesos wage increase. Kaya sana ang aming inaasahan, itong Middle East crisis na ating kinakarap, yung mega oil price hike, ay sana naman maging wake-up call kung bakit kailangan na nating hindi lamang pag-usapan, kundi ipasa yung aumento sa sweldo na 200 pesos. Habang patuloy ang sunod-sunod taas na presyo ng langis at pamasahe, ibinahagi naman ng ordinaryong manggagawa kung paano naapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda po yun kung may mga dagdag po para sa minimum wage natin. Kasi lalo na sa mga breadwinners, kailangan po yun. Kasi hindi lang pamasahe nagtataas, pati ibang bilihin na apektuhan na. So, mas maganda po kung may iba pang may ipopropose din yung government natin na aid para sa mga nagtatrabaho, taganap buhay katulad ng mga drivers, para po ma-survive natin tong krisis na nangyayari ngayon. Samantala, bagamat pinaka-apektado ng krisis ang transport sector, lalo na ang mga manggagawa rito, iginiit ng TUCP na hindi lamang sila ang dapat natulungan, kundi maging ang 5 milyong mga minimum wage earner sa bansa. Sinabi natin, no, for the longest time, yung kanilang minimum na sahod ay mas mababa pa dun sa poverty threshold. Pero lalo ngayon, no, yung purchasing power ng kanilang sweldo lalong lumagapak dito sa gitna ng krisis sa Middle East. Sakali mang hindi magsagawa ng special session ang Kongreso ngayong araw, umaasa ang TUCP na sa susunod na sesyon sa Mayo ay mapagtutuunan ng pansin ng dagdag sahod, lalo na anila at Labor Day o buwan ng mga manggagawa. Bukod dito, nananawagan din ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na atasan ang mga regional wage boards na reviewin ang existing minimum wage rates sa lahat ng rehiyon. Sa ating Senado, sa Kongreso at sa ating gobyerno ay nananawagan kami na ikonsidera natin lahat ng options para matulungan yung ating mga manggagawa. At sana, no, dumating rin ang panahon na harapin, no, ng Pangulo yung mga sektor kagaya ng mga manggagawa, kagaya ng mga employers, mga negosyante, para mapag-usapan natin paano tayo kakalagpas dito sa krisis na ito ng sama-sama. At walang naiiwan, lalo yung ating mga manggagawa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.